Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating DZRH Usapang Legal. Kasama yours truly, ako po si Attorney Cam, na pwede nyo pong makita live sa Facebook. Hanapin niyo po yung DZRH News at DZRH News Television. Facebook po yan. At kung kayo naman po ay nanonood sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. At kung kayo po ay may mga concern o kaya naman ay merong gustong malaman about usapang legal, search nyo lamang po at Attorney Cam, ATTYCAM sa my TikTok account. Napakainit pa rin po ng usaping flood control project ng gobyerno na nag-failed. Isang malaking failure. At tamang-tama, nakikisama pa ang panahon dahil ipinakita kung gaano ang mga baha sa Metro Manila specifically. Diba last week yung sa Quezon City? At kitang-kita yung mga flood control project na pinondohan ng bilyong-bilyong piso, pero nandun pa rin ang usaping kickback. Alam nyo sa interview ni Mayor Benji Magalong sa iba't ibang platforms, talagang isiniwalat niya yung hierarchy ng komisyon ng kickback pagdating po sa mga proyektong katulad ng flood control project. In fact, sabi niya, itong mga contractor ay nasa pinaka-list ng chain. Biruin mo yun, pinaka-list ng chain. Tapos, ang sinasabi niya, meron talagang nasa upper level na nagdidikta kung magkano ang kickbackan. At meron ding mga middle, yung nasa middle, 'di ba, na sila yung mga way, daan, bridge patungo sa mga matataas na ito. At meron din silang kickback. May porsyento rin sila. So in fact, may nakausap nga rin ako na isang contractor na ganun daw talaga ang kalakaran, para manalo ka sa bid. Syempre, titignan sa mga bidders kung number 1, sino ang may malaking porsyento na maibibigay. Kung merong, it's a tie. Kung may tie daw dun sa may mga bidder na magbibigay ng same percentage. For example, 30 to 40%. Ang next question ay, sino ang makakapag-advance? Ang taray, may advance talaga. Totoo po yan yung hindi pa na bibid yung project, wala pang bayad, pero dahil itong bidder na to merong extra money at ina-advance niya doon sa kickback yung amount ng kanyang porsyento, di syempre siya ang mas pipiliin. Yan. So grabe hindi ko alam kung nagpapanggap ba o nagbubulag-bulagan yung mga nandiyan. Kung sino man po kayo bato-bato sa langit, ang tamaan ay mga politiko na nakaupo ngayon o kaya naman nakinabang noon. Yan. Kasi parang sabi nga nila parang ang nadidiin lang ay ang DPWH, ang mga contractor, pero alam naman natin kung sino ang mga nasa hierarchy talaga. Even kung talagang sisiyasatin, kung halimbawa magkakaroon ng talagang case dito, tapos ma-determine kung sino nga ba. Naalala nyo yung time nila Napoles? 'Di ba meron ding mga malalaking sangkot nasa upper house. Ito naman, nasa lower house kaya.
Hindi natin sure. Bato-bato sa langit ang tamaan, baka sila na yon. Anyway, nakakalungkot lang, no? Bilyong-bilyong pondo ang nauubos, 30% lang napupunta sa project, 70% nakikickback. Imagine ang lifestyle po ng mga contractor na nananalo ng bid. Sila po ay nasa list of chain. Yung mga nasa matataas pa, yan ang mga magagaling magtago. Di ba naalala nyo nung time ni Miriam Defensor Santiago nung siya ay speech, no, doon sa may Senate. Yung Merending, if I'm not mistaken, that was an impeachment case din. Pero sinabi niya talaga, di ba, salin ang pinag-uusapan. Di ba, sino ba dito ang pinaka nagmamalinis, pinaka-perfecto? Dahil lahat sila, di ba, pag halimbawa, pag every December, kung kani-kanino pinapangalan yung mga assets nila sa kani-kanilang kamag-anak. Not necessarily politicians, pati yung mga nasa gobyerno, yung mga nasa matataas sa posisyon. Ang dami ko kakilala na, wow, ang laki ng bayan. Anong neto? Anong trabaho? Pag tinanong ay ano yan, kamag-anak nung, tutut, dyan sa may, tutut, ganon. So, pinapangalan sa kanila. Kung hindi man kamag-anak, kaibigan, pamilya. Most likely yung medyo malalaking kamag-anak, no? And then, ano pa ba? So, yung mga dollar account nila, no? Kasi, sabi nga nila, isa pang bulgar, yung pag nagbabayad, hindi in peso, in dollar, para mas maliit. Pero, ang equivalent ay milyon-milyon. Tapos, nagtatago pa sa mga bangko sa iba-ibang bansa. So, gano'n, no? Kaya ang mahal kong Pilipinas, kailan po kaya tayo ay tatayo? Tayo ay aalis na sa pagiging third world country at number 3 sa most corrupt, no, sa Asia. Kalungkot naman. Naniniwala ako, no, talagang habang andyan ang kabataan, siguro kabataan talaga pag-asa ng bayan. Noong time namin, sabi nila, kabataan ng pag-asa ng bayan. Ang problema, hanggat hindi binabago ang konstitusyon, na medyo matatanda pa rin ang uupo sa mga posisyon, wala, no? Hindi pa rin sulong siguro. Kasi kung halimbawa ilang beses na nating na-try itong ganitong komposisyon ng gobyerno at hindi naman nag-work, siguro it's high time na palitan na natin yung komposisyon ng ating gobyerno. Tama ba? Ano lang, sa tingin ko lang, we've been to 1987 new constitution na yun, di ba? Pinakabago natin 1987 constitution. 88, 89, 90, ilan ba? Ilang years na tayo? 2025 simula kay President Aquino, 2025 minus 1987, 38 years na hindi napapalitan ang ating constitution. Pero pag nakita niyo yung constitution natin, yung mga previews, napapalitan yan within a certain number of years. Pero ngayon 38 years, wala pa. So kung hindi ba nagiging epektibo ang mga proseso, it's high time ba na magbago tayo? Sa palagay nyo, nagtatanong lang naman po ako, no? At saka, yun nga, sa aking opinion, baka it's a high time na mapalitan, ano po. Especially yung age limit. Kaya natuwa ako nung may pinropose sa upper house, no, na siguro kailangan babaan natin yung age requirements pagdating sa mga elected officials sa mga matataas na posisyon. Diba sabi nila, siguro ipabigay na natin sa mga bata na magagaling yung pamamalakad sa gobyerno kasi baka meron tayong patutunguhan. Kasi kung kakainin ng sistema ang mga uupo sa may mga nasa posisyon, wala. Nasa third world country lang tayo, hindi tayo angat, lulobo lang ng lulobo ang ating utang. Hay. Anyway, hindi po yan ang topic natin ngayon, pero may kinalaman po sa right of way. Doon lang tayo sa mga medyo simpleng away ng mga magkakapit-bahay. Pero dahil sa simpleng away, ay hindi na nanunumbalik o bumabalik yung kanilang magandang pagsasamahan. Alam naman po natin, di ba sabi nila sa buhay, hindi natin mapipili ang number 1, ang ating pamilya, ating mga magulang, syempre kapatid, no? At number 2, yung ating mga kapitbahay.
Unless medyo mayaman ka, contractor ka, o di lipat ka ng ibang lugar, kayang-kaya mo lumipat, bumili ng bahay sa ibang mga exclusive subdivision. Pero para sa mga normal na mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, syempre kung saan ka nakatira, no? Talagang lilinangin mo ang iyong tirahan at pati ang iyong mga kapitbahay. At dahil nga minsan nagkakaproblema regarding sa right of way. Ano ba itong right of way na yan? Kapitbahay, padaan naman dyan sa may lote mo ha, kasi dapat may right of way kami, nasa likod kami ayaw ni kapitbahay. Ayan yung sinasabi ko no? Hindi marunong makisama, hindi niya alam yung ibig sabihin ng right of way. So nagkakaroon na ng problema pag ganito ang usapan, right of way, di ba? O kaya sinabi, kapitbahay, daan naman ako sa lote nyo kasi mas malapit dito yung daanan O sabi ni kapitbahay, oo naman, pwede naman, pero bayaran mo lang yung maintenance dyan. So magbayad ka ng parang renta pag daan mo buwan-buwan. Sabi ng kapitbahay, ha? Ba't ako magbabayad? Para naman tayo hindi magkapitbahay niyan. Ayan na, dyan na po talaga nag-aaway, nagsisimula ang mga tampuhan, ang hindi pagkakaunawaan dahil sa right of way. In fact, may mga nagtatanong kay Attorney Cam regarding dyan sa right of way, no? Kapag halimbawa binili ang property, ito po, no? May mga property po kasi, may mga lupain na minana sa nanay, minana sa mga magulang, nanay, tatay. Tapos, kunyari, isang malaking tipak, ilang square meters, sobrang laki. Tapos, pinartition nila, o kaya nag-decide sila na ibenta na lang, pero syempre, walang bibili ng ganung kalaki, patsi-patsiin na lang, no, hati-hatiin, tapos ibenta yung property. Okay. Now, ang tanong, syempre, hindi naman ito mga developer, no? Hindi talaga sila kilalang mga gumagawa ng mga subdivision sa isang lugar, hindi yung katulad natin, no, na may-ari pa ng mga water stations, 'di ba? So hindi sila aware dun sa mga dapat kapag marami ang bentahan, marami ang titira, bigyan mo naman ng mga daanan. Huwag mo ibenta yung daanan nila, no, or maaaring kasama na dun sa pag-subdivide ng plano. Ang problema, yung mga magkakapatid, syempre sayang din yung tipak na yun. Kung 3 metro ang layo, bibigyan nila ng daanan, sayang din yun. Kung mahaba yung property, trees, sayang, milyon din yun. Ang ginagawa nitong mga heirs, pag binenta yung property, walay na. Ano na po, tawag dito, bahala na kayo, bahala na si Batman, bahala na kayong mga buyers, basta binenta namin. So, bibenta lahat, tas tabi-tabi sila, no? So, walang mga restriction, unlike kapag bumili ka, di ba, ng mga, sa mga subdivision, meron yung mga restriction na ilang metro ang layo, di ba, kapag magpapagawa ka, tapos may mga firewall, mga ganun bang mga restriction. Yun ang hindi nila na-anticipate, nagbebenta lang sila. So, yung mga nakabili po na marami, sabihin mo, ilang kabahayan yung maaaring tumira, sabihin mo 20, sobrang laki ng property, kaya 10 lang, no? Yung 10 mong mga nakabili, nag-aaway-away kasi walang daanan. So, papaano na yan? Yun. Sila po ay nanghihingi ng right of way, pero hindi natin maintindihan ano ba ang konsepto ng talagang right of way at ano bang sinasabi ng ating batas ukol dito. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Good evening sa mga nanonood sa atin. Ayan, sa DZRH News, TV4K live stream, ganun din po sa Facebook Live. Good evening po sa inyo, kina Jerry Sumagaysay. Laging nanonood sa atin yan. Perfect attendance. Ayan. Ikaw ay ako yung teacher. Perfect attendance to, si Jerry. Shoutout din po kay Paul Lado na nanonood naman po sa Mansalay Oriental, Mindoro. Uy, bago to si Raul. Edwin ng Northern Samar, Mondragon. Magandang gabi po. Henry Dolongan, isa pang perfect attendance din to. Si Henry na nanonood po dyan po sa may Botolan, Zambales. Tapos, Ronnie Daguro, Jericho Ferrer, Ivy Gutierrez, listening from Taig, Pangasinan. Romel Livid, hello po. Mapagpalang midweek ng gabi.
And Edgardo Santos from Binyan, Laguna. Teresita Guzman, sabi ni Raul, number 3 ba tayo? Ayan. Parang hindi pa siya sure eh. Hindi ba tayo number 1? If I'm not mistaken, hanapin ko lang yung data ko kasi naalala ko lang number 3. Pero meron pang 2 other Asians na tumalo sa corruption, no, sa Pilipinas. Grabe talaga corruption. Anyway, shout out na rin po, ayan, kina Papa Will and Mama Jovita and syempre si Nanay Connie, ayan. At kasama ko ngayon, number 1 kong fan, si CK. Ayan. Si Gayden Kai, Marie Mendoza, Cesar. Magandang gabi po, Janzel Olimberio, LM Molina. Ayan, si Johnny Batakan, senior, sabi niya, tama ka po dyan. Totoo yan. Ay, Abelardo Colada, sabi niya, dapat yung maging presidente, disiplinaryo, lahat ng mga korap na nasa gobyerno, diyan dapat sa luneta, pag napatunayang nagkasala. Mark Gomez, saan naman yung luneta, nandiyan si Jose Rizal, dudungisan natin, wag na lang. Mark Gomez, pa-shout out from General Trias, Cavite. And Pioneer Garcia, watching from Imus, Cavite. Magandang gabi rin po. Jesus Walberto Miquiabas. Ayan. At iba pa, babalik po tayo ha. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Again po, right of way ang ating topic ngayong gabi. Kung kayo pong mga magkakapitbahay ay nag-aaway dahil sa right of way, para sa inyo to. Tsaka sa mga, din po, sa mga barangay, no? Kasi usually kapag nag-away ang magkapitbahay, dudulog yan sa barangay. So, yung mga barangay natin, mga barangay kagawad, barangay captain, and mga lagi doon sa mga natin, no? Mga justices natin sa barangay, no? Kailangan malaman nyo rin po ito para pag nagbigay kayo ng kaalaman sa ating mga magkakapitbahay na nag-aaway-away, sila po ay maliwanagan, no, sa kanilang isip kung ano nga ba ang tinatawag na right of way. Laging namamali ang konsepto natin when it comes to right of way. So, it's high time na matignan natin ito. Kasama pa rin po, yours truly, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Problema ka ba sa batas? Grabe, ano ba yan, Attorney Ka? May problema na nga sa Pilipinas, pati problema sa batas. Kaloka. Anyway, pinag-uusapan po natin na may kinalaman po sa right of way. Pwede po kayo manood via DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live. O kaya po sa DZRH TV 4K live stream. Ayan, pinag-aawayan po ng mga magkakapit-bahay. Right of way. Ano ba yung right of way na yan, Attorney Cam? So usually yung example natin kanina, binenta na property, tapos ng mga magkakapatid naman na sa mga magulang at napakalaki nito. So sinubdivide nila, binenta nila kanya-kanyang benta, and then bahala na si Batman. So kung halimbawa hinati yon sa siyam, tapos meron sa gitnang naipit, no? Doon yung nabili niya, doon siya sa may gitna. So wala siyang daanan, naka-enclose yung kanyang property na binili. Kamalas naman. So manghihingi siya ng right of way. Ayan na. Pero kasi usually sa mga magkakapitbahay, hindi nila naiintindihan na ang right of way po ay especially yung sinasabi ng batas, ito po ay isang property na na-isolate. No? Ibig sabihin, hindi siya makadaan doon sa kanyang patutunguhan at wala siyang daan patungo sa kanyang bahay kasi nga may mga ibang mga property na paligid doon sa nabili niyang property. So yung estate na yon ay surrounded by immovable properties at wala siyang outlet papunta doon sa kanyang
nabiling property at papunta doon sa or lalabasan niya or exit niya, no? So, yun po, no, importante na malaman natin yung right of way. Kailan ba to pwedeng i-insist? Kailan ba pwedeng hindi ma-insist? Yan. Akala kasi na lahat, hindi, may right of way ako dyan. So, kailangan ma-insist na may daanan ako. Hindi po lahat ay pinapayagan dahilan lamang sa sinasabi nyo na ikaw ay may right of way. Tignan muna natin kung meron ka nga bang karapatan, meron ka nga ba, no, na basis para doon sa iyong right of way. At pag in-understand po natin, no, tinignan natin ang right of way, ito po kasi yung isang legal easement na tinatawag natin, kung saan pinapayagan ng isang tao na makadaan, magkaroon ng access sa pamamagitan ng ibang property ng ibang tao, no? Para siya ay makalabas doon sa property, makapunta sa public highway, o kaya naman pabalik doon sa kanyang tirahan o sa kanyang property. So, ang basis kasi nito, nasa civil code po yan, at merong mga kondisyon para dito sa tinatawag natin na right of way. Kung pasok ka sa mga kondisyon na to, pwede kang mag-demand ng right of way. Pag wala, hindi ka pwede mag-demand ng right of way. Okay. So, usually, meron pong mga iba't ibang paraan, no, ng pag-establish ng right of way. So, unang-una, voluntary right of way. Ito naman halimbawa nag-usap kayo ng iyong kapitbahay at sinabi mo nga na ang property mo ay enclosed at yung property niya ay madadaanan mo para makalabas ng property at makapasok, makapunta doon sa public highway o sa daanan, no? Kailangan kayo ay mag-usap at pumapayag sa mga kondisyon na kung saan kayo ay mayroong mutual understanding. Okay. So, ang tawag doon, voluntary right of way, di ba? May iba naman na right of way natin, sinasabi natin na legal right of way. Ayan. Again, ito na yung sinasabi ko na ka-enclose, walang any other access of means. At yung tinatawag natin na judicially enforced right of way, yung talagang wala na, hindi na kayo nagkaintindihang magkapitbahay, so inakyat na ito sa korte at ang korte na ang nagdesisyon, no, whether or not entitled ba si dominant estate na magkaroon ng right of way. Ganda pa rin kapag yung mabuting usapan, natataan lahat sa mabuting usapan. Okay. Eto na nga mga persons. Mga persons, ayan, makinig po kayo ha. Meron pong kondisyon para kayo ay mapagbigyan sa right of way at kayo ay may pwede nyo insist ang right of way. So, unang-una, diniscuss na ni Attorney Cam, ikaw po ay napapaligiran ng mga immovable properties, no? Mga kung saan ay wala kang adequate na daanan para makalabas ng property, makapasok sa property. Enclose ka dapat, no? Pero pag hindi ka naman napapaligiran at meron kang daanan na iba, so hindi ka pwede mag-demand ng right of way. Yun yung mga problema natin Meron naman daan sa kabila, ayaw mo, pero ang gusto mong daanan yung kapitbahay mo kasi yung pinaka-shortest na daanan. Pag daan mo doon, highway na. Ay, hindi po pwede yun. Hindi mo po pwedeng igit yun. Okay? Kung meron kang ibang daanan, so doon ka dadaan. So, hindi mo pwedeng insist. Right of way, kasi yan ang pinakamabilis na daanan. X yun, okay? Okay, kapitbahay, X ha, kung ang rason mo lang ay shortcut dun sa daanan, ay hindi po pwede kung meron kang ibang daanan. At dapat, again, naka-enclose ka. Sa harap mo may bahay, sa kaliwa mo may bahay, sa kanan mo may bahay, sa likod mo may bahay, no? Wala kang dadaanan, tapos na may mga fence pa, no? Wala kang paraan. Anong gusto nila? Lumipad ka, gano'n? O kaya mag-Spider-Man ka, tumalon ka, at gamitin mo ang mga super web mo para makarating doon. O kaya mag-zipline ka from other point dun sa bahay nyo. Hindi po pwede. Mahal yung zipline.
So, kailangan ikaw ay enclosed, no, napapaligiran ng mga ibang immovable properties. That's number 1 criteria para ikaw ay magkaroon ng right of way. Check. O, check yan mga person, ha? Okay, next. Siyempre, kung ikaw po ay mag-i-insist ng right of way, naka-enclose ka, no? Sabi mo kay kapitbahay, uy, person na kapitbahay, baka pwede naman mabigyan mo ako ng right of way kasi naka-enclose nga ako, wala akong dadaanan papunta doon sa sa public highway. Kaya sa pupuntahan ko, pwede ba? Okay, pumayag si person na kapitbahay. So, ano ang gagawin mo pag pumayag? Siyempre, pag pumayag, pag nanghingi siya ng indemnity o yung bayad, no? Danyos perwisyo kasi, pero meron siyang ilang metro na hindi magagamit, property niya yon. Ano kahayahay, no? Diba? So, dapat, bayaran mo naman yung danyos perwisyo. Kung anong pambayad, bahala kayo mag-usap. Kung meron kang alagang manok lagi, buwan-buwan, bigyan mo manok, pwede naman, basta pumayag. Basta merong bayad, may danyos perwisyo doon sa nagbigay sa'yo ng right of way. Kasi hindi naman po ito libre. Hindi po libre ang right of way. Kasi po, ibig sabihin, mabibigyan kayo ng chance na magamit ang property, but it does not necessarily mean na free ito. Okay? So, merong indemnity. I-compensate mo naman. So, kung magkano, kayong bahalang mag-usap doon. O, kung magkaroon kayo ng voluntary right of way. Okay. Sabi dito, no, okay. Okay din po, no, dapat least prejudice doon sa neighboring property, doon sa dadaanan mo. Halimbawa, so may property siya, no, buo. Tapos, ang gusto mong daanan, neighbor, person na neighbor, pwede ba ako magkaroon ng right of way? Pero gusto ko na right of way, yung doon sa may gitna ng property nyo. Sa may gitna. Halimbawa, hindi pa may natayuan na, tapos meron kang masasagasaan na maliit na property, no? Gusto mo i-damage, tanggalin yung property na yun para magkaroon ka ng daanan. Gusto mo pa doon sa pinakagitna para swabe lang, no? Kasi doon sa gitna merong mga semento. Samantalang sa kabila putik-putik. So ayaw mo doon tayo sa may gitna. Tapos babakbakin yung kanyang ibang mga kagamitan doon or mga ibang equipment or ibang mga kabahayan, part ng bahay niya maaaring mag-suffer ng damage kasi request mo gitna. Di wow, no? Sasabihin nung neighboring estate, di wow. So dapat kapag hihingi ka ng right of way, yun pong least prejudice to the neighboring property. Ibig sabihin, kung saan yung medyo hindi naman madadama yung kanyang property, kung gigibain mo pa yung property niya para magkaroon ka lamang ng right of way, ano kasi nuswerte, di ba? So pag sinabi niya, okay lang neighbor, dito ka sa may right side ko, pwede ka dumaan dyan. Ayan. Pero bayaran mo i-indemnify mo ko at pahingi, kailangan ma-compensate ako. Yan. So, di ba nagkakaroon na ng linaw yung ating right of way, no? Again, ang right of way po natin, kailangan naka-enclose yung iyong property, wala kang dadaanan. Pangalawa, hindi po ito libre, kailangan magbigay ka, mag-compensate ka. Ayan, ang babayaran sa iyong neighboring property or neighboring estate. And then, syempre, ang importante pa dito, kailangan least prejudicial doon po sa neighboring estate. Hindi po pwedeng kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Remember, yung property nung may-ari, siya po ang napeperwisyo at ikaw ang magiging hayahay dito, di ba? So, importante na
magkasundo kayo as to how much the compensation at kung saang lugar ka lang pwedeng makadaan dun sa kanyang property. Okay? At so ano pa bang mga importante? Again, less prejudicial, nasabi ko na yan. Ay, may mga questions pala mamaya. Babanggitin po natin. Kasi nga, yung mga magkakapitbahay, ito ang isa sa mga dahilan kung ba't nag-aaway-away. Maliban pa dun sa paglilipat ng muhon. Grabe, naglilipat ng muhon. Hoy, wag kayong maglilipat ng muhon. Criminal, maaaring ma-charge kayo at maging liable criminally. So, mas maiging magkaroon din ng harmonious relationship with the kapitbahay. Okay? Okay. Ano pa ba yung question dito? Kung halimbawa po na meron pong access naman sa public highway, pero gusto pa rin po niyang i-insist ang right of way, pwede po ba ito? Again, sabi ko nga kanina, kung meron pong ibang way, ibang paraan, ibang daanan, no, kunyari, meron sa harapan na property, meron sa kanan na property. Kung meron sa kaliwa, ditong walang ano doon sa kaliwa, wala pang may-ari sa kaliwa, wala pang ano, pwede pang dumaan doon. Tapos o kaya naman kahit na meron, pero pwede sa likod, medyo malayong ikot lang. So okay pa rin 'yon. Hindi ka pa rin pwede manghingi ng right of way. No. Kung ang rason mo lang ay para mas convenient para sa iyo, ayaw mo ng malayong lakarin, dapat di mo binili yung property na 'yan, okay? Okay. Sabi pa dito, magkano po ang compensation? Okay. Again po, depende po sa usapan. Tsaka kung ilang metro ba ang ibibigay sa inyo, ilang lapad ba ang ibibigay sa inyo for the right of way, di ba? So, yun. Maaari po bang ma-acquire yung maliit na daanan namin by way of prescription? Okay. Meron pong mga right of way, no? Ito kasi easement na tinatawag natin, no? Na kung saan, ito yung tinatawag natin na mandatory legal easement. Merong iba po na halimbawa, no? Ilog, dagat, sapa, nasa lupa mo. So, may mga restriction pa rin dyan kasi may karapatan pa rin dyan ng gobyerno. Pero kung halimbawa, merong mga kalye, mga eskinita, tapos lagi siyang dinadaanan, ginagamit ng tao. So naging continuous and apparent na siya. Kitang-kita, no? Maaring na-acquire na nito yung title na kung saan, halimbawa, ginagamit for the past 10 years, no? Hindi pinagbawal ng may-ari. So permanent by prescription. So pwede na ang gamitin ng mga tao as right of way. Kaya importante lagi, pag halimbawa bibili kayo ng property, make sure na naka-fence siya kung ayaw nyo na mapadaanan ang yung property. May mga kilala ako sa probinsya kasi dahil sa province po, di ba, tabi-tabi po yan, lote-lote, ang lalaki, tipak-tipak yan, no? Pag sila po ay nagpasukat sa mga geodetic engineer, nagbibigay na po talaga sila ng right of way. Tapos minsan nag-uusap sila nung neighboring estate, no? Sige, magbibigay ako 3 meters dito sa akin. Bigay ka rin ng 3 meters sa'yo para medyo malaki yung dadaanan. Total naman, makikinabang din tayo. Kung meron tayong mga sasakyan, meron tayong mga equipment na ipapasok sa ating mga property, pareho tayong makikinabang. So, depende po yun sa usapan. Okay. Ayan, ito yung tinatawag natin na yung mga eskinita, no, public easement. Yes. Ito, may question pa dito. Attorney, pwede mag-demand na cash ang sasakyan sa right of way. Depende po kung mag-agree, no, yung iyong neighboring estate doon sa iyong requirement na medyo kasya ang sasakyan. I'm sure dapat mas malaki, mas higher yung compensation na bibigay mo kaysa yung parang tao or tricycle lang ang makakadaan. If you want much bigger na compensation dahil magbibigay siya ng mas malaking o mas malawak na right of way para makadaan yung sasakyan, pwede naman.
basta nagkakaintindihan kayo, meron kayong mutual consent, mutual understanding as to the compensation. Babalik po tayo, ilang po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Dito pa rin po sa DZRH. Siyempre, shoutout muna tayo. Baka may makalimutan tayo sa mga nagpapabati. Pasensya na po sa mga ibang hindi natin nababati dahil medyo mabilis yung ating app ngayon eh. Dire-diretso. Violeta Sembrano, good evening po. Meron daw ambon dyan sa May Laguna. Okay. Arnel Doloiras. Ayan. From Sorsogon City, good evening. Moonbeats. At si Arnel ay nanonood sa may Bacon. Tama po ba to? Bacon District? Meron po ba hotdog district dyan o kaya naman Tinapa District? Joke lang po. Tama ba Bacon o ano bang ibang pronunciation nito sa may Sorsogon? Shoutout po sa inyo dyan. Good evening po. Nice to see you again, Cora Caburao. Yung mga nanonood po sa Sorsogon, huwag kayong magsasawa na manood po sa DZRH. Marami pong salamat. Raul Leido. Ayan, sabi niya, katulad po sa lupa ng biyanan ko, dumaan ang kalsada sa gitna papunta sa may sityo. Tapos ng kalsada, nilagyan din ng kalsada papuntang Silangan. At latest, nilagyan din ng kalsada papuntang Kanluran. Hindi pumayag ang katabing may lupa na bawasan ang kanyang property, kaya doon lang uli sa part ng property ng biyanan na naglagay ng kalsada. Kaya lumit ng husto ang property niya. Nasa gitna po kasi ang property niya. Okay, kung halimbawa po, no, kung kalsada po yan at medyo in-exercise po ng gobyerno ang tinatawag nating eminent domain nila, so kailangan po bayaran po ng just compensation ang mga property na dinaanan ng kalsada kasi gagamitin ito for public purpose. Okay? Kailangan po just compensation. Hindi tayo makakaiwas, no? Kapag ang gobyerno ang kumuha ng ating property when they exercise eminent domain. Yung kanilang power ng eminent domain. Pero, hindi naman tayo pinapabayaan dahil sabi ng ating saligang batas at ng konstitusyon, kailangan laging merong just compensation. Babalik tayo, ilang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin, alas 7:17 ng gabi. Tanggap muna tayo ng report mula sa ating reporter na si Noche Cacasa, si RH27. DPWH tiniyak na matatapos ng 2 linggo ang pinare-review na 2026 NEP ng Kagawaran. Ang buong detalye mula kay Noche. Noche? Attorney, katatapos lang nitong joint press conference ng DBM at DPWH dito sa lungsod ng Maynila. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na matatapos nila sa loob ng 2 linggo ang pagrepaso ng 2026 National Expenditure Program ng Kagawaran. Ayon kay Dizon, kung may completed na proyekto, tatanggalin nila. Kung may doble na proyekto, aalisin nila yung isa. Ito ay bilang pagtalima na rin Attorney Kama sa utos ng Pangulo na reviewin ang DPWH sa 2026 NEPA. Dahil bago lang siya sa Kagawaran, initiate niya ang pagbabago pero hindi daw madali dahil siguraduhin niya na kakausapin muna itong mga regions kasi bawat piso daw na gagastusin ng pamalaan ay dapat nasa tamang paraan. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Medyo parang wala, Noche? Review, pagrepaso, pag-revisit, at kung kinakailangan, pagbabago nung DPWH budget. Narinig naman natin lahat yung direktiba ng Pangulo na pinapa-review niya, pinapa-revisit niya, at pinapabago niya ang DPWH budget submission in the National Expenditure Program. No, dahil na rin ito ng mga na-discover ng ating mga mababatas na mga inconsistencies dito sa
DPWH budget. No, na nakita naman natin mayroong mga di umano kumpleto na, pero nandun pa rin, di umano double entry, di umano ang Sabi naman ni DBM Secretary Amina Pangandaman, uupuan nila ang budget ng DPWH na sinasabing nakitaan ng problema. Pero bago ang press conference kanina, Attorney Cam, nag-close door meeting muna ang dalawang kalihim. Aris sa 27, no chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noche. Uy, nawala na si Noche. Thank you so much, RH27 Noche Kakas. Yan, andiyan ka pa, Noche? Yes, Attorney Cam. Oo, no, napakabilis nung nung action pagkaupo pa lang from DOTR nung na-appoint siya sa may DPWH meron na agad mga ganitong mga galaw si Secretary Dizon. Oo, tama ka diyan, Attorney Cam. Mga 2 days pa lang ata yung kanyang bilang isang DPWH secretary at tinanong natin kanina si Secretary Vince Dizon kung may problema ba doon dahil lahat 'di ba lahat ng mga DPWH officials ay pinako-korte si resignation niya. Sabi ko kung paano magiging problema dito dahil uupuan nila yung budget ng DPWH sa 2026. Ang sabi naman niya, ang sagot niya, hanggat hindi pa niya tinatanggap yung resignation ng mga nagsumite na mga opisyal, sila yung mag-uusap nitong nakitaan nga na problema sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program ng pamahalaan. Attorney Cam. Alam mo, Noche, parang ginamit niya yung taktika ni Pangulong BBM before, di ba? Remember, nagtawag siya ng mga courtesy resignation sa kanya mga secretaries. At isa si Secretary Dizon, nung siya po ay DOTR, na nag-submit ng resignation pero hindi tinanggap. Di ba? So parang ganun yung gagawin niya, di ba? So himingi siya ng courtesy resignation from top to bottom, no? Mababa hanggang kataas-taasan. Kasi kailangan talaga ito internal cleansing, Attorney Cam. At yun nga ano niya na sa pamamagitan ng courtesy resignation na makikita kung sino talaga yung nagtatrabaho at yung mga hindi nagtatrabaho doon sa kaugnay nga ditong Ghost of Flood Control Project ng DPWH. Tapos titignan siguro niya, ito yung mga tatanggalin niya, ito yung mga i-retain niya. Parang din, no? Parang taktika din ni BBM before, no? Anyway, maraming salamat, Noche Kakas. Tsaka tama yung sinabi niya Attorney Cam. Tama yung sinabi niya na hindi ko pa naman tinatanggap yung resignation So, pwede pa kaming mag-meeting-meeting. Pwede pa silang mag-uusap para matiyak na sigurado na bawat gagastusin ng DPWH ilalabas na budget o pera nasa mapupunta sa mga kababayan sa tamang paraan. Yun. Thank you so much. Mula sa ating hari ng kalsada. Hari ng kalsada kasi DPWH. Noche Kakas, thank you. Yan po si RH27 Noche Kakas. Ayan, no. Speaking of kalsada, no, kanina may nag-question na kababayan natin paano kung halimbawa ginamit ang property para mag-expand, no, ng mga kalsada. So okay naman po 'yan kasi po kung halimbawa gagamitin for public purpose at in-exercise po ang kapangyarihan ng ating estate, no, nating gobyerno, yung kanilang power dun sa eminent domain. Again, just compensation ang kailangan natin. And take note po sa mga bibili po ng mga property, you always check, no, kung may right of way kasi burden po 'yun ng isang property. Although meron siyang babayaran, may just compensation, not necessarily just compensation, but rather a compensation, a usual compensation between the two parties kasi ang just compensation ay talagang matunog na matunog yan when it comes to taking the property, no, ng isang any person at ang kukuha po ay ang gobyerno. So just compensation. Pero kung halimbawa dalawang mag-neighboring parties, no, yung isang servient at dominate estate ay nag-usap at sinabi nila na ito nga may compensation, so okay naman yun, wala rin problema. So kung bibili ka lang ng property, just look for it, no, kung merong right of way. Kasi kung halimbawa may right of way, again, it's a burden of the property, baka masayang, no, o ang iyong
investment o kaya naman makaaway mo pa yung nabigyan ng right of way. Okay? Maraming salamat. Thank you so much. Nakasama niyo po. Ako po si Attorney Cam. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays, ako po nakakasama ninyo sa DZRH Usapang Legal. Sa Fridays, sasama sa atin si Ms. Thea Pecho. And every Tuesday and Thursday, si Attorney Rina Seco. Thank you. Oras po natin, alas 7:29. Oops! Ayan na, gumalaw na. Oras natin, alas 7:30. Dito pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang